Unified! Praise God! Hallelujah! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Ate Shane. Good morning din sa iyo, Ate Amiel. Yes. At welcome po sa ating Kasi Sunday Service. Hello po. Good morning. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Parang nag-breakfast na po ba kayo? Parang kulang po sa energy Hindi pa po ba kayo kumakain? Fasting. Ayun. Praise God. Ayan. Sige po. Bago po tayo, syempre bago ko po kayo i-welcome, tumayo muna tayong lahat at tapik-tapikin nyo naman yung katabi nyo. Sabihin nyo, magandang umaga kapatid. Yan. Sige, batiin nyo. Magandang umaga kapatid. Natutuwa po kami at nakasama namin po kayo. Yes po. Sa umagang ito. Yan. Good morning. Yan. Sige, batiin nyo yung mga magaganda at pogi nating mga kapatid sa Panginoon. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Hello. Hi. Ayan. Tsaka syempre dyan sa online natin. Hello. Good morning sa inyo mga kapatid. Wala na po tayong pandemic. Pwede na po kayong umaten sa church. Pwede na po kayong umaten. Sige, pwede na po kayong umupo. Yeah, upo na. Pwede na po kayong umaten sa ating church. Allow na po ang on-site. Yan, baka medyo nag-enjoy na po kayo dyan sa online. Yan. Siyempre, babatiin natin yung ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Yan, sa Pilipinas muna. Pinagpalang umaga po sa mga kapatid natin na nasa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig at saka Manaba po. Uy, no? May Pasig na. Yan. At syempre, hindi lang dito sa Manila, iba't ibang dako pa rin ng Pilipinas. Sa Maycoron, Palawan, shoutout kala Pastor Albert. Congratulations sa inyong bagong baby. Ayan, welcome sa Kasi family, si Baby Meshach. Hello! Yan, si Pastor Albert. Good morning sa inyo dyan. At talagang ba Albert matitikas? No? At sa may Batangas, hello po sa inyo dyan, sa may Limay Bataan, Antipolo, at sa may Infanta Quezon. Hello po, good morning sa inyo dyan. Good morning din po sa mga kapatid natin na nasa Mindanao at sa Mindoro. Uy, Mindanao, Mindoro, hello po, good morning. At syempre, hindi lang pang Pilipinas, pang international pa. Yes. Diba? Susunod niyan, pang ibang planeta na. O, diba? Sa may UAE, India, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, puro Middle East. Onti na lang, ano na natin ng buong Middle East. Ganun din po sa Norway, USA, and Canada. Hello po, good morning. At sa may Malaysia, South Korea, annyeonghaseyo, Hong Kong, Japan, Vietnam. Hello po, good morning sa inyo dyan. Meron pa? Ayan, syempre, huwag natin kakalimutan, Ate Shane, ang ating pag-share. Paano nga yun, Ate Shane? Meron pong share button sa ating live stream. Click nyo lang po yan at lalabas na po yun sa inyong feed. And pwede nyo rin pong i-copy link yung ating live stream and i-share po sa inyong messengers and GCs. Pwede nyo rin pong i-mention yung mga friends po ninyo. Yan, okay. Siyempre, bago tayo pumunta sa ating pangbungad na panalangin, gusto ko munang magpasalamat sa Panginoon. Praise God! Yes! Double portion of blessing ang binigay sa amin ni Lord dahil magkakaroon na ulit kami ng panibagong member of the family. Yes! Thank you, Lord. Tsaka syempre, yung promotion. Ayan. Kaya, sobrang salamat sa Panginoon dahil kapag ikaw ay nagtapat, yung makita ng Panginoon yung heart mo, na yung paglilingkod mo, at yung pag-submit mo sa Panginoon, ibibigay niya talaga yung favor niya sa'yo. Amen. Yan. Kaya lahat ng blessing na nare-receive natin, kailangan lagi natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, wala tayong dahilan para hindi mag-worship sa Lord. Amen? Sige po, pwede na tayong tumayo. Ayan. Dapat yung pagtayo nyo, may kasamang ngiti naman. Parang hindi kayo excited eh. Di ba? Yan, dapat pagtayo nyo, thank you, Lord. Always, every morning, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Kaya sa umagang ito, tayo ay magse-celebrate at i-worship natin si Lord.
At sa ating pambungad na panalangin ay pangungunahan tayo ng ating worship leader. Good morning po sa ating lahat. Wow. Ay, sobrang good morning. Sige po, minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak ng masigla at pinagpala ngayong linggong ito. Come on. Hallelujah. Papuri sa Panginoon. Hallelujah. We praise your name. Come on, church. Hallelujah. Patuloy na pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. At pasasalamat. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. You are the very reason, Lord God, bakit kami nakakabangon pa. Nandito kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At sa araw na ito, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon, online, on-site, Panginoon, na magpupuri, na ibabalik sa iyo lahat ng pagsamba namin, Panginoon. Dahil napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa pag-iingat mo, sa kalakasan, Panginoon. Lord, sa mga aming mga sitwasyon, Panginoon, na aming mga pinagdaanan, O Diyos. Doon namin nalalaman, Panginoon, na napakabuti mo, na malakas kami, Panginoon, pagkasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. At kaya sa araw na ito, patuloy kami may-excite pa, Panginoon, sa mga gagawin mo pa, O Diyos. Hallelujah. At sa bawat pag-awit namin, pagsamba namin, sa lugar na ito, sa online, Panginoon, maranasan ka ng bawat isa, Panginoon. Makatagpo ka ng bawat puso, Panginoon, na nauuhaw sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy na malaya ka makakilos sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kami mapupuno ng kagalakan mo, ng kapayapaan mo, O Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito, ng punong-puno ng kalakasan mo, Panginoon. Hallelujah. At sa araw na ito, tinatanggap namin ng, hallelujah, ang katagumpayan ng gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Walang gawa at tangka ng kaaway ang magtatagumpay in the mighty name of Jesus. Every distraction, hallelujah, hallelujah, nasa paligid namin ay patuloy namin pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, malaya kang makakilos, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa lahat, Panginoon. Ikaw ang papurihan, sa iyo lang ang papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpak pa po minsan pa sa Panginoon. Hallelujah, na may kasamang hiyawan. Sigaw na papuri sa Panginoon. Hallelujah. At wag tayo magsasawang magpuri sa Panginoon araw-araw. Magpupuri at sasamba sa ating Diyos. Hallelujah. Sama-sama natin ipalakpak ang ating kamay. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Ayan. Sabi ng awitin, kay sarap. Ano? Okay, sarap talaga ang magpuri sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, napakasarap magpuri sa Panginoon. Marami tayong dahilan upang magpuri sa Panginoon. Amen. Kanina umaga, ang dami naming testimony sa worship team. At isa na doon yung testimony Ate Amiel. Meron ako testimony din eh. Naalala ko po na pinag-pray ako ni Apostle na nakaraan na for the past years, ilang taon po akong hindi regular yung menstruation. Pero ngayon, 7 months na po akong regular. Pinagaling ako ng Panginoon. Kaya alam ko, meron tayong dapat ipag-celebrate. Amen. Sa umagang ito, alam ko, meron tayong naranasang kabutihan ng Panginoon. Hindi pwedeng wala eh. Naniniwala ako, hindi pwedeng wala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpupuri tayo sa Panginoon. Ayan. Meron tayong pasasalamat, kapatid. Alam ko, yung mga nasa online at nasa on-site, alam ko may ginagawa ang Panginoon. Amen? Kaya sa araw na ito, let's be excited! Amen? Hallelujah! Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa, magpuriwang na nadarama.
kamay. Hey, hey. Hey, hey. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhati ka. Araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Hey, hey, hey. Araw-araw magpupuri. Luwalhati ka. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Hey, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. For the last time, araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhati ka. Luwalhati ka. Luwalhati ka. Araw-araw. Sige po, papuri sa Panginoon. Hallelujah, pagkat ang Diyos natin ay tapat kailan pa man. Hallelujah. Sige po, minsan ba, magpuri tayo sa Panginoon. We praise your name. Hey, hey. Minsan pa natin ideklara ang katapatan ng Panginoon at kabutihan ng ating Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang ibang oh Diyos. Minsan pa, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala namang iba, oh Diyos, oh Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang umpasan ang kahirap. Sino pa man, wala lang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hey, hey! Sa lahat ng nakaranas sa kabutihan ng Panginoon ay umawit. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Hey, pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang iba, oh Diyos. Sabay-sabay tayo magdeklara. Hey, hey! Pagkat lagi ko nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya umpasan ang kahirap. Sino pa man, wala lang ang higit pa sa iyong pagmamahal o mahakan. Pagkat ikaw ang Diyos na kapag kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya. Hey! Umpasan ang kahirap. Sino pa man, wala namang higit pa sa iyong pagmamahal
basang-basa ng kahit na sino pa man. Wala namang higit pa sa iyong pagmamahal o mapatat. Let's declare, ikaw ang Diyos na dapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na dapat kailan pa man. 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 Hallelujah! Sabay-sabay tayo sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Papuri sa ating Diyos sa tapat kailanpaman. Amen? Alam niyo, minsan po, naiisip ko, paano ba natin nalalaman na tapat ang Diyos? Amen? May sagot si ate ba? Minsan talaga kailangan natin pagdaanan yung mga sitwasyon. Amen? Hindi natin malalaman na ang Diyos ay manggagamot o nagpapagaling kung hindi tayo nagdadaan sa sakit. Amen? Minsan hindi natin malaman na ang Diyos ang kalakasan natin kung hindi tayo dumadaan sa kahinaan. Amen? And minsan nararamdaman ko yan, nararanasan ko yan nitong past week na to. Sabi ko, Lord, parang ang hirap. Pero yung kabutihan ng Panginoon at katapatan ng Diyos, mas nahahayag sa mga ganong pagkakataon. Amen. Kaya alam ko na yung iba dito may panghihina sa puso, walang kapayapaan, pero hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Amen. Sa araw na ito, let us pour out our heart to the Lord. Lahat ng gusto nating sabihin sa Panginoon, lahat ng pagsamba natin, lahat ng pasasalamat natin sa Panginoon ay malaya kang gawin, kapatid. We are here to worship our Lord, to bless the Lord, amen, with all our might. Lahat ng lakas natin, amen. Doon natin mararanasan ng Diyos, kapatid. Kaya sa umagang ito, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Let us experience the presence of God today. Nandito ang Panginoon, mula kahapon pa nararanasan na namin si Lord. At kapatid, hayaan mo na maranasan mo ang Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Maaari mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin sa Panginoon. Alam ko, tutugon ang ating Diyos. Hallelujah. Ang naisin ng pusong ito.
hagis mo. Sa wangis mo, ako'y nagmula. Di man ako karapat-dapat, ngunit nariyan ka't pinatawad mo mga kasalanan ko. At ako'y tinawag mo, anak. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito, kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal mo. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito, awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal mo. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang lahat ng naisin ng puso, kasama ng awiting nararapat. Minsan ba ang pagmamahal
sa papuri sa Panginoon. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awitin na nararapat sa'yo. Hindi magbabago. Yung mas malapit pa. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal at papuri. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Hayaan mo marinig ng Panginoon ang bawat awit ng mga puso na narito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal. Kaya't ako'y sa'yo. Iparinig mo. Isisigaw ang naisin ng puso ko. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. Ayaw mong marinig ng Panginoon ang bawat papuri mo, ang bawat pagsamba mo. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal at papuri. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. Yung mas mataas pa. Oh, pagmamahal. Kaya't ako'y isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago. Hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago ang pagmamahal at papuring alay ko. Come on, bless God! Hallelujah! Hindi ka nagbabago, Diyos! Hallelujah! Bless your name. Lahat na nagmamahal sa Diyos ay sumigaw ng hallelujah. Bless the Lord. Let the Lord be magnified.
Give the Lord a clap offering. The best clap offering to the Lord. He is worthy to be praised. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeem you from the pit of destruction and crowns you with the, hallelujah, with the love and compassion. God is good and worthy to be praised. Bless the name. We worship you, Lord. We bless your name. We glorify your name, Lord. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. You are here to experience God. You are here to hear His voice. Hallelujah. Go to His presence. Go to the realm of God. 1, 2, 3, fire. Huwag ka lang tumayo. Huwag ka lang maglakad. Pumunta ka sa presence niya ng mabilis. For there is promotion. There is protection. There is freedom in the presence of God. Hallelujah. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. Give the Lord a clap offering. Kaya't ako. Ko'y magpupuri sa'yo. Isisigaw. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago. Yung pinakamalakas mo. Pumunta ka sa wala. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. Hindi magbabago ang pagmamahal at papuri. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng awiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago. At hindi magbabago. Ang Pagmamahal ang papuring alay ko. 1, 2, 3, bless God. Praise the Lord. God is good. Bago ka mo po, tapigay mo yung katabi mo at kamayan mo ng mahigpit at sabihin mo, God is good. Amen. Thank you, sis. Ako po na po tayo.
morning po sa ating mga nasa FB Live. God is good, so wonderful. Mga kapatid po natin, no? Pangalawang Sunday nyo na, no? Mga kapatid. Ilang linggo na. Nahanap namin kayo. Namiss namin kayo, mga kapatid. Hallelujah. Ito kagandahan po sa community church, no? Pag nawala kayo sa best, nahanap kayo. Salamat sa media team. Salamat sa worship team. Palakpakan natin sa Lord sa buhay nila. Salamat sa Panginoon sa ating kalagitnaan na handito siya. Ating pong binabaybay ang go on to maturity. Hallelujah. Kinakailangan nating mag-mature. Sabi mo sa katabi mo, kaliwa kanan, lumago ka, kapatid. Hallelujah. Today, let me share to you the importance of the presence of God. Napaka-importante ng presensya ng Diyos. Walang paglago sa spiritual kapag pinabayaan natin ang presence ni Lord. The most important thing ay presence ni Lord. Pwede mong makasamang maraming tao pero walang presence ni Lord. It doesn't mean marami kang kasama, may kasama kang presence ni Lord. Kapag may kasama kang presence ni Lord, kahit nag-iisa ka, walang problema. Hallelujah. Hallelujah. Napakaraming mananampalataya, hinahanap ang kagalakan, kasapatan, kaligayahan, kung saan-saan. Hallelujah. Isa lang naman talaga ang kailangan nating pahalagahan, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano ang isda mamamatay sa walang tubig. Subukan mo, yung goldfish mong kamahal-mahal, tanggalin mo sa tubig, ilang minuto lang mamamatay yun. And the same with the presence of God. Pag walang presensya ng Diyos sa ating buhay, mamamatay po tayo. Maraming mga tao ligtas nga, pero wala namang presence ni Lord. Kasi patay na po eh. Hallelujah. Yun ang kakaingatan po natin. Akala ng maraming tao, talinong kailangan natin. We cannot win the world through intellectualism. Pwede kang matalino, pero hindi nararanasan ng Diyos ng mga taong ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kahit wala kang napag-aralan, pero isa lang pinag-aralan mo, ang samahan ka ng presensya ng Diyos, hallelujah. Mararamdaman yan ng ibang tao. Can you say amen? Hallelujah. Parang oxygen lang yan. Pag tinanggal mo, patay tayo. Pag-uusapan natin sa umaga pong ito, ang tatlong tao na napaka-importante sa Old Testament. Una si King David, Jehoshaphat, tatlong magkakaibigan. Paano nila pinahalagaan ang presensya ng Diyos? Napaka-importante po nito. Sapagkat, tingnan mo mga kapatid hallelujah. Kapag meron ba kayong kaibigan? Meron kayong kaibigan? Yung pag nag-aya, hindi mo matanggihan? Tama? Yung tara Brad, may problema ako, samahan mo ako. Samahan ka, tara Brad, magkapit tayo. Kaibigan, tara, alis tayo. Hindi mo matanggihan. Sarap nung yung companionship tama? Hallelujah. Burger King naman tayo dyan. Oh, hindi mo matanggihan. Hallelujah. May isa nag-aaya sa akin si Miguel Morning, Pastor Migs, taga Makati yun nag-move yun sa Signs and Wonders Yun ang mga gusto kong kaibigan. Amen? Masarap kaibigan yung magpapahalaga sa presence ni Lord. Amen? Di pagkausap mo tuyong-tuyo, hallelujah, wala kang makakuwang kalakasan, kumakalas ka pa. Amen? Pero pag presence ni Lord kasama mo, lalakas ka. One of the most sweetest day in my life ay nangyari ng Friday. Nung Friday morning, nag-AKP po ako. And I started to pray. Pagkatapos po, nagpunta na po ako doon sa needs ko. Lord, kailangan ko to Kailangan ko to. Maya-maya, bumaba yung presence ni Lord. Wala na akong nasabing kailangan ko. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. At isa lang nasabi ko, Lord, I love you. Lahat ng prayer ko, nabaliwala na lahat yon dahil dumating ang presence ni Lord. Pag dumating pala ang presence, hindi ka na makapagsalita. Ngumunguy-nguy ka na. Lahat ay sagot na. Bahala na ang Diyos. In fact, sa presence ni Lord, walang pangangailangan. Katatagpuin niya ang pangangailangan mo. Can you say amen?
Bakit ganon? But you are holy. You are who inhabits the praise of Israel. The moment we praise the Lord, kahit dito po, sama-sama, kahit nag-iisa ka, bababa ang presence ni Lord. Parang magnet yun. Magnet yun. Nasabi niyo na ba yung salitang I love you? Meron na ba kayo napagsabihan ng salitang I love you? Yung iba wala, Ate Minnie. Oh, sabi mo sa katabi mo, I love you. Ay nako, walang kadating-dating, hallelujah. Yung may lagkit, alam niyo yung may lagkit parang bibingka? I love you. Oh, sige, sabihin mo sa katabi mo, kaliwa ka na, sabihin mo, I love you. Ano pakiramdam? Ha? Masaya, di ba? Kapag wala ka naramdaman, tuod ka. Ang tao nga nagre-response eh. Pag sinabi mong, I love you eh. Huwag niyong pababayaan mga kapatid na ligtas lang kayo. Ay, tingin, mga mag-asawa. Tingin, mga mag-asawa. Tingin. Alagaan niyo at proteksyonan ninyo ang inyong relationship. Nakakuha mo lang, ano yun, trophy? Hindi. Pinalalalim ang relationship. That's why 33 years na kami ni Sister Opel, oh. Hallelujah. Common na yan. Establish yan. Amen. Hindi tumagal lang kayo. Nakakita na ako ng mag-asawa, magkahiwalay ng tinutulugan. Hallelujah. Hindi na na-cultivate. Ano yung pusa? Pakikatay nga, gawin yung siopaw yan. Palawakin mo yung relationship ninyo. Amen? Mga lalaki, wag yung dati-dati, o si Tart, bababa ng jeep, o si Tart, dahan-dahan. Baka madapa ka, baka ano ba? Lumipas lang ilang taon. Bilisan mo nga, bagal mo. Wala eh, hindi na-cultivate eh. Hindi lumalim yung experience niya eh. Kapatid, tingin, kay Lord ganyan din. Palalimin mo ang karanasan mo sa Diyos. Ako po 33 years na po eh. Kay Lord eh. Ang tamis habang tumatamis. Friday morning, dinalaw ako ng Panginoon sa kwarto ko. Kinagabihan, 12:00 ng gabi, hindi ako makatulog. Kapag hindi ka makatulog, gising na gising ka, para ka nakatira ng shabu. Huwag kayo magsashabu ha, bawal yun. Yung bang mulat na mulat ka, huwag mong piliting matulog. Sabihin mo, Lord, may sasabihin ka ba? 12:00 ng madaling araw, hindi na ako umihi ako, hindi na ako makatulog. Sabi ko, Lord, may sasabihin ka ba? Tahimik. E then maya-maya naramdaman ko yung pag-akap ng Panginoon sa buhay ko. Tinatanggal niya lahat yung worry ko. Tinatanggal niya lahat ng mga kabalisan ko. Tinatanggal niya lahat ng mga bagay na kung saan hindi makapagpapalago sa relationship namin. Lahat ng pagdududa. Hallelujah. Napakasarap sa presence ni Lord. Dumarating ang Panginoon the moment kumanta ka. The moment nag-express ka. Paano mo i-express, mga kapatid? Hallelujah. Kaya't ako'y magpupuri sa sobrang intimate. Isisigaw. Ano susunod daw, Clarice? Ang naisin ng pusong ito, kasama ng awiting nararapat sa iyo. So intimate. Kapag inaawit mo, nung humingiti si Lord, and then bumababa siya, para maranasan mo siya, para mapalakas ka niya. At sinasabi niya, anak, totoong-totoo ako. Kaya please naman, magpakatotoo ka sa akin. Can you say amen? Express mo sarili mo. Huwag mong i-express ang sarili mo kapag mayaman ka na. Hindi mo na kaya. Huwag ka babase sa status mo. Can you say amen? Hallelujah. God, if we have to praise God, so irresistible to God. Bumababa talaga siya. Oh, ano mo ibig sabihin ng salitang inhabit? Say the word inhabit. To live in or occupy a place or environment. Dahil nakarating ka sa presence niya, hallelujah, to have fellowship with God. Pati yung environment niya, mararamdaman ng mga tao at mararamdaman mo.
Amen. Pumunta ka na ba sa isang bahay na kusang kinikilabutan ka at hindi ka mapakalaki? Parang may nakatingin sa'yo. Meron environment mo, may demonyo. Amen. Amen. Hallelujah. Yung bang tuwas bigla yung mga parang may negative power na kung saan. Alam mo, hindi sa Diyos. Madaling maramdaman ang presence ni Lord. Say the Lord, bakit? Kapag nagbabad ka sa presence niya at alam mo ang presence ni Lord, hallelujah, mararamdaman mo, madali. Kapag nagpakadalubhasa ka sa pagkilala ng pera, yung mga bank teller, alam nila ang original. Tama? Pinag-iigi nila yung original. Kasi pag may dumating na fake, madali nilang maramdaman. Amen. Kaya yung mga naghahanap ka ng demonyo, may demonyo ba rito? Puro demonyo ka fellowship nun. Madaling maramdaman eh. Automatic eh. Can you say amen? Amen. Sa oras na ito, tingnan natin. Unahin natin ang icon ng worship. Si David. Ano ang bansag sa kanya? A man after God's own heart. Napakasarap na ikaw ay mananampalataya malapit sa puso ng Diyos. Amen? Kumbaga, hallelujah, hindi malapit sa tao, sa Diyos. Kanino? He is the man after God's own heart. Look what happened to him. But the ark of the Lord entered the city of David. Michal, daughter of Saul, looked down from the window. When she saw the king, David, leaping and dancing before the Lord, she was filled with contempt. Say the word contempt. Ang ibig ng sabihin ng salitang contempt ay disrespectful, worthless. Anything, mga kapatid, na disrespect mo, ano po, hallelujah, na binigyan mo ng kawalan ng halaga. Mga kapatid, hallelujah. Napakahirap po nun. Eto, si David, si Michal, hallelujah, dinisregard niya ang hari. Nung mga panahon ng hari, pag ang hari nagalit, maghihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Amen. And the same with God is so awesome, so glorious, na dapat nang mo pinapahalagan presence ni Lord. Anything makapaghihiwalay sa presence ni Lord, tatanggalin mo. Amen. Kasalanan, duda, pag-aalinlangan. Amen. Sama na loob. Sabi mo sa katabi mo, patawad ka na bro, kapatid. May kingdom protocol. Sa mga kapatid, ako papunta ng sa Senate eh. Bibisita ako kay Senator Win eh. Tinawagan ako ng Office of the Secretary ni Senator Win eh. At may certain protocol. Hindi mo pwedeng kausap si Senator Win ng ganyan. Senator, kumusta kayo? Okay ba kayo, Sen? Teka, sandali, may tatawagan lang po ako. Hindi mo pwede yun. Pauwiin ka na. Guard, palabasin na nga to. Nakausap ka na ba na isang tao na kung saan hindi ka naman gustong kausap? Kapag may kausap ka, papahalagahan mo. Can you say amen? Itatabi mo lahat. Amen. Ang tawag po dyan, protocol. Pagkausap mo ang hari, may cellphone ka, nag-uusap ka, nakipag-usap ka sa kanya, sasabihin sa'yo, guard, palabasin niya ito. Aalisan ka nung king, nung presidente. Gawin mo nga kay Presidente Duterte yan. Kaya time will come, darating ang panahon, pagbabawal natin ang paggamit ng cellphone sa loob ng church. Uy, buhay pa. Kaya pa. Sapagkat ang pinaka-importanting bagay dito sa oras na ito, walang ibang presensya ng Diyos. Kapag hindi natin napahalagan niya, aalisan tayo ng Panginoon. Hindi ka naman pala interesado sa sabihin ko eh. Bahala ka. You see, mga kapatid? Kayo ba'y nakaharap na sa babaeng nililiyag mo? Yung pag nakita mo siya, nagpapanig-panawag ang dugo mo sa ulo, sa paa? Nagagawa mo ba mag-cellphone? Di ba hindi? Ba't sa hari? Nagagawa mo? Uy! Maraming mananampalatayang ganyan. Kaya paglabas,
Sasabihin, magtatanong, ano ba ang message ni pastor? Ni apostle? Maganda. Ano nga? Basta maganda. Paki-silent nyo mga phone ninyo as much as possible. Kung kinakailangan, shut down, shut off, mas maganda. Amen? Itong babae na to na asawa ni David na baog. Sumasayaw sila, ano sasabihin? Ako, baliw tong si David Hallelujah. Oo, maraming mga taong baliw sa mundo. Mas masarap mabaliw sa presensya ng Diyos. Can you say amen? Can you say amen? Kaya lalago ka Tingnan mo. Isa sa mga paglago ng relationship, yung malaman mo kung ano ang gusto ng asawa mo, kung ano ayaw niya. Amen. Amen. Ayaw na ayaw. Nako, kaya ganito kami ka-epektibo ng aking may bahay. Hindi kami perfecto. Pero after 33 long years ng aming relationship, na-establish kami. May problema? Oo. Hindi kami nagkakasundo paminsan-minsan? Oo. Hindi perfecto? Oo. Pero established ang aming relationship. Isa sa mga sikreto po namin, malaman, ano ba ang gusto at ayaw ng asawa ko? Mag-a-adjust ako. Pag nagbubunga nga siya, hallelujah, tatahimik ako. Iisip ko mamaya, manda ka. Bayaan mo lang maglabas. Hindi mga lalaki, kala mo hari ka. Amen. Hindi ka naman hari. Amen? Bayaan mo siya magdadaldal. Tapos saka mo kumprontahin. Eto, ano mo? Pag bumupa na, kita mo, tahimik na yan. Ikaw naman magsalita. Hindi magbag-aaway kayo. Wala ka na pakinabangan. Amen? Amen? The presence of God is so sweet. Tingin mga kapatid, tingin. The presence of God is so sweet. Pero kapag walang halaga mo, boom! Madali rin siya mawala. Hindi siya nag-i-stay. The moment dinisrespect mo siya, nawawala siya kagad. Amen? Kaya sa Diyos, mahalaga ang presence niya, pahalagahan mo. Kakita mo, sobrang pahalaga ni David. Tingnan mo ito mga kapatid But the ark of the Lord entered the city of David. Michael, the daughter of Saul, looked down from her window. Tingin mga kapatid, kunin niyo po ito mga kapatid. Ang unang project ni David, bringing back the ark of the covenant, papunta sa Jerusalem. Nag-fail siya nung una. Tama? Namatay pa. May namatay si Usa, hinawakan ng ark of the covenant, namatay yun on the spot. Hallelujah. And nagalit si David. Kasi hindi yun ang paraan ng Diyos para dali ng Ark of the Covenant. Ang paraan ng Diyos, bitbitin ng mga Libita ang Ark of the Covenant. Hindi ipahila sa baka. Tama? God's will must be done in God's ways. Amen? And then he realized, nagkamali ako, inayos. Sabi mo sa katabi mo, pag nagkamali ka, pwedeng ayusin. Amen? Sino rito ang hindi nagkakamali? Taas ang kamay. Sino nagkakamali? Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi, congratulations, tao ka nga talaga. Ang hirap magkamali, ba nagluluto ka? Kala mo, asin yung nilagay mo, asukal pala. Lahat naman nagkakamali, pero pwedeng ayusin. Like David. Amen? He danced. Ibinless ni Lord, kapatid, binless ni Lord ang bahay ni Obed-Edom. Binless, dinala doon ng Ark of the Covenant Kaya mga kapatid, gusto nyo i-bless ng Diyos ang bahay nyo, punta. Magpupunta ka po kayo. Nakarating na nga kami sa bahay ni Pastor Eddie. Amen? Nakarating kami sa Kasamilan. Both extreme yun, kapatid. Both extreme. Kasamilan, saka sa QC. Extreme po yun. But it doesn't matter. Ang importante, nandun ang presence ni Lord. Can you say amen? Hallelujah. Mga kapatid, pupunta kami sa inyo whatever na hindi importante kung may handa, kung walang problema po sa amin yan. Amen? Amen? Nung panahon po ng JOL Times, hallelujah,
Meron akong speaking engagement lagi monthly sa Malabon Jubilee. I tell you ang Malabon Jubilee ay mayaman yung Brother Romy. Mayamang church. Chinese church saka Pilipino. Pilipino nasa kaliwa, Kana nasa kaliwa. Alam niyo, pinagpapagalitan ko eh. I don't care. Bigay sa akin noon, dyan, 2,000. That was year 1998. 25 years ago, 2,000, malaking bagay yun. Tama po. Kaya pag uuwi ako ng bahay, si Tart, entrega. Alam niya eh. Galing ka sa Malabon Jubilee. 2,000, malaking bagay yun. Pinagpapagalitan ko. Sabi ko, kay Lord walang Pilipino, walang Chinese. By the way, huwag niyo sasabihin mga inchik bawal yun Chinese. Pang-uuyam po kasi yun eh. Isipin mo nandito Pilipino, nandito Chinese. Magmula ngayon, walang Pilipino, walang Chinese. Tayo! Mayayaman yun. Anong tayo? Puto lang ang allowance mo. Monthly yun. Hallelujah. Ninong ni Abigail yung presidente ron sa Malabon, Araneta. No? Hallelujah. Pinagpala po ng Panginoon. The moment na kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos, darating ang Diyos. Dancing before the Lord. Kaya tayo naka-breakthrough, nakalipat. Lilipat na po pala tayo mga kapatid Ang last service po natin dito sa November 5, I think. Unang linggo ng Nobyembre, wala na po tayo dito. Praise the Lord. Baka pag pumunta ka dito, nasan sila? Kala mo, rapture na. Hindi, nandun kami sa kabilang building. Hallelujah. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bawal tahimik doon. Baka dali mo pa doon ang katahimikan mo. Hallelujah. After men who are carrying the ark of the Lord had gone 6 steps, every 6 steps, nag-o-offering si David. Ang lupit nito. Every 6 steps, with shouts of joy. Sa verse 8, ito sabi, hindi nagustuhan isa lang sinasabi sa awit. Si David worship, grabe, a man after God's own heart, worshiper. Nainggit si Saul. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainggit. Na-insecure tong si Saul. Sa verse 8, sa 1 Samuel, labis siyang ikinagalit. Kung sinasabi na 10,000 pinatay ni David at ako'y libo-libo lamang, kulang lamang kilalanin siyang hari. At mula noon, naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Yung inggit, ikukurap ang karakter mo. Hindi bagay sa isang mananamba ang inggitero. Kasi pag pumarap ka sa presence ng Lord, sapat na sapat ka. Kapag wala kang pera, pagharap mo sa hari at naramdaman mo presence niya, feeling mo yaman-yaman mo. Hindi ka naiinggit sa mga taong mayayaman. Dahil alam mo, papunta ka din doon sa pagyaman. Yung iba parang aayaw. Uy! Kapag ikaw ay nasapat, hallelujah, sa presensya ng Panginoon, darating ang isang araw pagyayamanin niya ang buhay mo. Kaya hindi dapat mainggit kung kani-kanino. Huwag mong kaiinggitan yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, yayaman din ako. Amen? Hallelujah. Papunta ka talaga doon eh. Ang pinangako ko sa iyo ng Diyos, kaharian. Sumisira ang mindset ng kahirapan. Naligtas ka para pagpalain ng Diyos. Parang hina ng amen mo. Iniligtas ka para pagpalain ng Diyos. Upang maging pagpapala ka din sa iba. Ang Dead Sea kaya siya dead. Kasi mayaman siya sa mineral. No, mayaman siya sa chemical na kung ano-ano. Hallelujah. Pag samasamain mo maraming bansa sa kayamanan ng Israel, mayaman pa rin sila. Nakapalibot na bansa sa kanila. Hallelujah. Huwag insecure. Amen. Pag humusa yung katabi mo, salamat sa Diyos. Amen. Pag may bago siyang cellphone, salamat sa Diyos. Amen. Amen. Pag meron siyang bago lahat, maraming salamat sa Panginoon. Celebrate natin yan. Can you say amen? Hallelujah. Kasi ang mga pagpapalang yan, una-una lang.
Una-ulang ang pagpapala ng Diyos. Kung dito pa lang nakasasayaw ka na kay Lord, ngayon, natutuwa ang Diyos sa atin. Kaya tayo naka-breakthrough noon, kapatid. Dahil sinayawan natin si Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sayawan mo si Lord. Amen? May bagong lumalabas ngayon, yung photo lab. Sa presensya ng Diyos, gaganda ka rin. Mas maganda yun. Amen? Tingnan mo si Moses, nung siya po'y 40 days doon sa Mount Sinai, nagliwanag ang mukha niya. Amen? Ang hirap yung ganito. May kaibigan akong pastor, photolab ng photolab, araw-araw photolab eh. Kilala niya yun, taga dyan lang yan sa AKC. I-check mo sa personal. Anyari? Di okay kung ano trip nyo, okay lang din yan. Amen. David danced before the Lord. Hallelujah. Mamaya sasayaw tayo, okay ba? Sabi, yugin mo yung katabi sa sasayawan natin si Lord. Amen. Then King David, the Lord blessed Obed-Edom's house. So David brought the ark of the covenant God back to Obed-Edom to the city of David with great celebration. Great celebration. Oh. Number 1, blessing na meron tayo kay Lord, alam nyo, iingatan niya tayo sa mga gawa ng kaaway. Kaya hindi pwede yung tabi-tabi po, may nunong sa punso. Hindi po. Ang katotohanan ito, kapag ikay niligtas ng Diyos, meron kang maliwanag, na malayo ka pa lang, Jeremy, nakikita ka na ng demonyo. Sabi dito, kinabukasan si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu. Anong gumambala kay Saul? Masamang espiritu. At naging parang baliw. Kaya kapag ikaw ay may sanib, may karga, may toyo, may sanib yun. Yung mga inggitero, may sanib yun. Pag hindi ka nakapagpapatawad sa puso mo, may sanib yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Shh. Family, pamilya tayo. Huwag na huwag kang maiinggit sa kapamilya mo. Kabaliwan yan. Kademonyoan yan. Kapag kapamilya mo, mahalin mo. Isa lang kayo niyan. Ibang tao nga, namamahal mo kapamilya mo pa. Huwag mo kainggitan. Itulak mo pa pataas. Amen? Matuwa ka. Kapamilya mo yun Shh. Kaya dito, walang mayaman, walang mahirap. Status lang yan. Can you say amen? Alam ko kasi darating isang araw, yayaman din tayo. Kung anong meron doon sa realm, bababa! Yung iba, parang ayaw. Kung anong meron ng tatay mo, mangyayari sa'yo. Hindi pwede na kung saan. Groaning ang father kapag ikaw'y naghihirap. May problema ka kapag naghihirap ka. Amen. Kaya gusto na Lord, yumaman ka. Praise the Lord. Amen. Ano ginawa ni David? Tumugtog siya ng alpa, tulad ng ginagawa niya araw-araw, at hawak noon si Saul ang kanyang sibat, at 2 beses sinibat si David. Isipin mo to, anak mo na yun kinikilala kang ama kakainggitan mo? Amen. Ako, mas masaya ako pag may mas anointed mo sa church na to. Ang unang matutuwa, ako po. Amen. Tatay. Kapag turing mo kapamilya, hindi ka maiinggit. Sabi mo sa katabi mo, kapamilya tayo. Kapag may problema kayo mga kapamilya, solusyonan ninyo. Tatay na unang mag-sorry. Amen. Hindi na babawasan ang pagiging tatay mo pag humingi ka ng tawad sa iyong anak. Maayos lang ang problema. Amen. Kayong mga anak, matuto kayong magpakumbaba sa inyong mga magulang. Hindi kami perpekto. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Hindi porket gwapo, perfect. Nagkakamali din.
Sabihin nyo kami, magbabago kami. Amen? Di itatago mo. Hallelujah. Parang di ka kapamilya, turing mo sa amin, basta ganyan ka. Bawal. Kaya nakita mo dito, may monthly fellowship ang workers. May pagkakataon kayo para magsabi. Tapos sa labas kami makakarinig ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa simbahan. Anong ginagawa? Kinakaladkad mo ang pamilya mo sa labas. Dito sa loob. Kausapin mo. Kapatid, ayoko nito. Bakit ginagawa mo to? Nasaktan ako. Bakit ganyan kayo? Sabihin mo. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo. Magsabi ka. Amen? Amen? Tutulungan ka namin. Hindi sisibatin mo. Sasaksakin mo kapamilya mo. Sabi mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Magpatawad ka naman. Amen? Kaya hindi naayos ang buhay ng pamilya. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi lumalago eh. Amen? Nakakita na ba kayo ng isang pamilyang away ng away? Di ba ang sakit sa ulo? Hindi baling nga wala kang... Ako, katwiran ko mga kapatid, ganito ha. Hindi baling wala akong pera. Basta payapa lang ang pamilya ko. Dahil ang kapayapaan at kaayusan, nagmamagnet ng kayamanan. Dami nyo ang pera, away naman kayo ng away. Amen? Amen? Huwag yung kagayahin si Saul. Si Saul, na-intimidate, na-insecure kay David. Kaya, wala sa presence ni Lord. Ano nangyari kay Saul? Dinadapuan ng masasamang espiritu. Kapag nagsimula tayong mainggit sa kapamilya, magalit sa kapamilya, dumarating ang masamang espiritu. Amen? Kaliwa kanan, sabi mo, huwag mong gagawin yan. Ang solusyon, presence of God. Pagdating ng presence of God, kakita mga kapatid, sa bahay, magpatugtog kayo ng praise and worship. Sa bahay, lakasan ninyo. Hindi na, I don't know kung napupunta to ng aking may bahay, pag may discussion sa bahay, tinotodo ko yung radyo eh. Hindi ako nagre-rebuke ng Todo ko yung Kung ito masamang spirito to, lumayas ka sa bahay namin. Hallelujah. Saan ko to? Saan napunta ko to? Hallelujah. Lumalayas ang demonyo eh. Amen? May nagpapatugtog kapitbahay na laklak! Laklak! Kaya may yung kanta laklak. Alam mo yun? Kabilin-bilinan ng lola. Oh, hallelujah. Alam nyo ha? Tumataas ang masamang spirito. Hindi nila kayang tagalan ang presence ng Diyos. Amen. Kapag may kaguluhan, magpuri kayo. Sa Old Testament, down to the New Testament. At ako, kami na Apostle Chris, may ma-experience kami. Pag may masamang spirito, hindi mo na kailangan, minsan nga, hindi mo kinaka-cast out eh. Magpuri lang kayo kay Lord. Hindi kayang tagalan ng masamang spirito ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Let the Lord be magnified. Take your seats. Oh, King Jehoshaphat. Oh, early in the morning, they left the desert as Tekoa. They set out, stood, and said, listen to me. Say the word, listen. Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God, you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to please him. Praise him with the splendor of his holiness. As they went out to read, the head of the army saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. Number 2, it provides victory over your enemies. Nakapagtataka, no? Pag may problema ka, lalo ka pang sumamba. Ang unang tinitira sa iyo ng kaaway, alam mo ano? Ano? Utak. Papasukin niya ang realm mo. Huwag mong pababayaan. I-corrupt ng demonyo ang utak mo.
Amen. Ang problema, pag kinukurap ng demonyo ng kaaway, ang utak mo, tahimik ka eh. Kaya dito tinuturuan kayo mag-worship kay Lord. Pag dito tahimik ka sa bahay mo. Nahando ng laban sa labas. Kaya tinuturuan kayo mag-ingay dito para pag sa labas, mag-ingay ka. Magsasalita ang demonyo, patigilin mo siya. Amen? Naramdaman niyo para magkakasakit ka? Tama? At siya sabi ng kaaway, may sakit ka. Ano sabihin mo? Confirm. Bert, halika dito, Bert, halika. Bert, halika. Dito ka. For example, si Albert, ako demonyo. Lalapit ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, alam mo, Bert, may sakit ka. Maya-maya ano sasabihin ni Albert? Oo nga, parang sakit ng katawan ko. Para akong lalagnatin. Ang demonyo ganito, hindi na siya, nandyan, nakaganon na siya. Oh. Kasama na, kumapit na sa'yo. Mabigat na talaga pakiramdam mo. Ano gagawin mo? Pag parang masama, huwag ka magsasalita kasi kinukonfirm mo eh. Amen? Ano sabihin mo? Lumayas ka sa katawan ko sa pangalan ni Jesus. Aalis yun. Ano sabi ng Bible? Humble yourself before the mighty hand of God. Sabi ng Bible, submit yourself to God. Resist the devil, he will flee. Sila sabi sa'yo, Albert, hindi ka asenso. Ano sabihin mo? Oo nga, tagal ko nang pa ako ma-asenso. Wala na, confirm. Imbis na umawit ka, sumamba ka, huy, hindi ka nagagaling, mamatay ka na. Ano sabihin mo? Oo nga eh. Sabi nga ng doktor ko eh, gawin mo yung ginawa ni Adrian. Mamamatay na oh. Naniwala siya, gagaling ako. Ayan, buhay na buhay. Thank you, Berta. Imagine, 10 years sa kulungan. Mamamatay na. Look at him right now. Look at him right now. The Lord is good. Gumawa ng himala ang Diyos. It provides victory. Kaya kakanta ka. Sabi sa katay mo, kumanta ka ha. Amen? Kumanta ka. Nakita mo nagkakagulo pamilya mo. Kumanta ka. Kunin mo sa realm. Pumunta ka doon sa realm. Huwag kang papatol kasi, kaya kayo lalong nagugulo eh. Magpo-post ka pa sa FB. O di lalo na. Di na, paano na? Shh. Learn to be quiet and worship the Lord. Para kumilos ang Panginoon sa ating pamilya. Makakakilala sa Diyos ang ating pamilya pag tayo sumasamba. Pag nakita nila sumasamba ka, mananamba ka. Hallelujah. Ano nangyari, kapatid? No, the Lord set ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir were invading Judah and they're defeated. Mananalo ka talaga eh. You are destined to be a winner. Ay, hindi mo narinig. You are destined to be a winner. Tumayo ka nga, mag-connect ka ng 5 tao, sabihin mo, you are a winner. Nung nagsimula sila magpuri sa Diyos, gumalaw ang Diyos eh. Amen? Amen? Gusto mong gumalaw ang Diyos? Ay nako, gusto mong gumalaw ang Diyos? Sino gustong gumalaw ang Diyos? Gumalaw ka. Amen? Igalaw mo. Utusan mo. Yung katawan mo, palawakin mo yung spirito mo, yung katawan mo susunod. Amen. Palawakin mo yung spirito mo, yung environment mo magbabago. Palawakin mo yung spirito mo, maaayos ang problema mo. Ang Diyos ang gagalaw para sa'yo.
Amen. Kailan ka pa gagalaw pag nanganib na ang buhay mo? Ngayon. Amen. And when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Kapag, kapatid, natutunan mong sumamba, ilalaban ka ng Diyos. Makikita mo ng mukaan, ng harapan kung paano ka pinagtanggol ng Diyos. Kapag may kaaway ka, tumahimik ka. Huwag kang gagante. Magpuri ka. Gagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Amen? If only Israel will learn from the history will tell us noong 1967, hindi pa ako buhay, nagtulong-tulong ang maraming mga bansa, talo po sila. 6 days lang po tinagal nun. Ilan? 6 days. Ngayon po, ilang araw na ang gera sa 8 days na, oh. Eto, 3 days lang, oh. Eh, wala kayo sa panahon ni Josaphat. Isang araw lang. Ang lupit. Kasi bakit? Everybody say bakit? Ang nilagay sa unahan ni King Josaphat, worship team. Gera tapos worship team. Siguro sabi ng worship team, pambira tong hari na to, gusto tayong patayin ha. Tayong nilagay sa... karamihan pa naman nilalagay sa unahan, yun ang unang namamatay, tama? Naalala yung asawa ni Bathsheba na si Uriah? Ano sabi ni David? Ilagay mo sa unahan para mamatay agad. Namatay. Ito hindi antindi. Worship team yung mga nasa unahan. They dance before the Lord. They worship the Lord. They dance, they shout, they celebrate before the Lord. And look what happened to them. Namatay lahat ng kaaway. Walang nakatakas kahit isa. Gusto mo na kung saan matalo kaaway mo? Magpuri ka, sumamba ka, magpuri ka, magpasalamat ka sa Diyos. At makita mo magtatagumpay ka. Bumuelta ang mga kalaban, 1973, ang tawag doon, Yom Kippur War. Natalo uli sila. Nanalo ang Israel. Ang Israel, mahirap kalaban. Amen? Maliit lang siyang bansa. Parang sinlaki ng Manila. Ganun lang siya kaliit. And yet, very powerful. Hindi dahil sa kanyang status. Pagkasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Huwag kang mananangan sa sarili mong lakas. Amen? Huwag kang masyadong pakatiwala sa resources mo. Amen? Huwag kang pakatiwala sa pera mo, kayamanan mo. Nawawala lahat yan. Pero ang Panginoon kasama mo, magtatagumpay tayo. Sabi mo sa katabi, magtatagumpay tayo. Oh. Sabi ni David, if his sons forsake my law, do not follow my status, if they violate my decrees and fail to keep my commands, ano sabihin ni Lord? I will punish their sin with the rod. Hindi kaya yung nangyari niya, pinanis ng Panginoon ng Israel? I do not know. Kasi ang Diyos hindi mangungunsinte, sa totoo lang. Amen? Pag mali ka, anak niya, mali ka, hampasin ka ng Diyos. Amen? One time, may narinig ako kay Lord, anak, umayos ka. Madadamay ka sa mga to, disiplinahin ko mga lingkod ko. Narinig ko yan, 2 years ago, bago mag-pandemic. Umayos ka para hindi ka madamay sa kanila. May didisiplinahin ako. Alam ko, papaluin ng Diyos mga pastor eh. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Be good. Sa Genesis, ano nangyari, mga kapatid? Gumawa siya no? Ng mga bagay-bagay. Ano sabi niya? Wow, it was good. And God bless. Kapag naging good ka, ibe-bless ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka, kapatid. Kasi pagpapalain ka niya. Yung pinagpapala lang, yung good. Sabi mo sa katabi mo, kaliwa kanan, be good. Once and for all, I've served my holiness, blah, blah, blah. Number 3, brings plunder. 3 araw, mga kapatid, naghakot sila ng samsam. Kapag may labanan, lumaban ka. Amen? I-overcome mo. Papasok yan. Inggit, galit, sama na loob, frustration, everything. I-overcome mo. Sabi sa kanila, i-overcome mo. Huwag yung i-overcome mo. Walang ganun.
Lakasan mo, i-overcome mo. Ang laban mo nasa utak. Matuto ang labanan, disiplinahin, overcome mo utak mo. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Dapat mawala ng trabaho mga psychiatrist sa'yo. Ang sagot sa sama ng loob, ang sagot sa mga insecurities, ang sagot sa takot, hallelujah, wala sa doktor. Sila man, nangyayari sa kanila yun eh. Ang sagot dyan, kapayapaan, sa presensya ng Diyos. Matuto kang pumunta sa realm. Palaguin mo yung presence ni Lord sa buhay mo. Nung Friday talagang bombarded ako ng mga narinig ko sa ng demonyo. Lalanding na ganyan, lalanding pa. Oy, bawal ka dyan! Layas! Umaalis. Ang kulit, papasok ulit. Pinapasok niya yung realm. May realm ka eh. May realm tayo eh. Bakit si Elijah? Sa isang babae, sa isang salita ng babae, tumakbo. Tama? Tama? Sinabi lang sa'yo, papatayin, sabi ni Jezebel, papatayin ka raw. Sulat lang yun eh. Marites lang yun eh. Sabi lang yun eh. Pero, nakapasok sa realm niya, inangking niyang totoong-totoo. Ilang propetang pinatay mo? Nag-iisa ka? Ito isang salita lang ng babae. Tumakbo ka at sabi mo sa katabi mo, babae lang yan. Sa salita, pinasok ng realm ang utak mo. Elisha. Ano nangyari? Pinatulan siya ni Lord. Ano sabi ni Lord? Sabi, anong drama? Anong drama ni Elijah? Lord, nag-iisa na lang ako. Ano sabi ni Lord? Nabasa niyo ba sa Facebook? Nag-post si Lord dun eh. Meron pa akong 7,000. Huwag niyong pabayaan. Kapatid, ang sabi ng tao, mag-define kung sino ka. Nakinig ba kayo? Kung ako, pinaniwalaan ko yung sinabi sa akin ng mga tao, wala pong Kingdom Harvest. Wala po. Ang dami kong narinig, keso kulto ako. Yung mga ngayon, nagsasabing kulto ako, kasama ko na sa hub ngayon. Mga persecutor ko, nandun na sa hub. Magkakasama kami dun. 12 years ago eh. Hindi lang 12 years. 20 years, 23 years ago. Mga persecutor ko to eh. Alam niyo mga kapatid, hindi mo kinakailangan ipagtanggol ang sarili mo. Kapag kasama mo ang Diyos, ipagtatanggol ka ng Diyos. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ano nangyari dito? Nagpuri sila. Ang tawag ng Beraka praise. Nagpuri sila. Wag sa presence ng Lord, wag po, iiwanan mo yung status mo. Anong nagawa mo? Sino ka? Iwanan mo yun. Walang kwenta lahat yun. Huwag ka magbibitbit ng anything. Tumayo ka sa presence niya. Walang dala. Kundi ang pusong gustong maranasan siya. At makita mo, dadating siya. At aakapin ka. At palalakasin ka. Can you say amen? At kapag naranasan mo ang Diyos, pati yung mga bagay na hindi mo ine-expect, gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Pag may sakit ka, doon punta ka sa presence ng Lord, lalabas kang pinagaling. Kapag naguguluhan ang isip mo, hallelujah, pumunta ka sa presence niya, papayapa ka. Yung asawa mo nagwawalwal, hindi mo mapigilan, wag mong awayin, pare, mare. Wala yon, lalo lang magwawalwal yon. Punta ka sa presence ni Lord. Pag naramdaman mo siya, eto ka ba titingin? Huwag ka manghihingi na wala ka pa roon nakarating. Ang problema sa'yo, nandun ka pa lang sa gate, humihingi ka na. Lord! Pag malayo ganyan, Lord! Nandun ka pa lang sa gate eh. Pumasok ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pumasok ka kasi. Sinasabi ko sa inyo ito eh. Hindi ka makakapasok pag hindi ka kumakanta. Yung mga worship leader dito, puser niya, puser. Alam niyo puser? Tinutulak ang sumamba. Pumunta ka. Sabi ng worship leader sa'yo, pumunta ka. Sige, huwag kang mahiya.
Punta ka. Kaya ka nilang dalhin sa gate. Pero ikaw ang papasok. Amen. Pag pumasok ka, nung naranasan ko ng Friday, humihingi ako, nakapasok ako sa realm. Lay, nakapasok ako agad. Ang bilis. Humihingi ako. Wala na. Ngumunguy-nguy na ako. Iyak na ako ng iyak. Sabi ko, wala na Lord. Abay, bahala ka na. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Nakapasok ako sa realm eh. Kapag nakapasok ka sa realm, rirehistro pangalan mo ron, Adrian. Even the devil will recognize your voice. Kaya pag may mga demon possess, takot silang harapin ka. Recognize ni Lord. Pumasok ka. Marami pa to, kaya lang tuloy natin mamaya. Next Sunday, pumasok ka sa realm. Tayo lahat ay tumayo, magkunik ka. 5 katao, sabi mo, pasok sa realm ni Lord. Worship the Lord. The count of 3. 1, 2, 3. Fire. Bless God. Bless God. Switch on your anointing. Switch on. Switch on. Pasok. At the count of 3, purihin mo sa Lord. 1, 2, 3, fire. Ako iyong nilikha. Ako'y iyong nilikha. Sa wangis mo. Sa wangis mo. Ako ay nagmula. Di man ako karapat-dapat, ngunit nariyan ka at pinatawad mo. Yes, Lord. Ang mga kasalanan ko, at ako'y tinawag mo, anak. Minsan pa. Ako'y iyong nilikha. Sa wangis mo. Hallelujah. Sa wangis Come, Holy Spirit. mo. Move upon us today. Ako ay nagmula. Di man ako karapat-dapat, ngunit nariyan ka at pinatawad mo ang mga kasalanan ko, at ako'y tinawag mo, Ready? anak. Ready? Sing. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo, isisigaw
Lift up your hands. Close your eyes. Pasok sa presence ni Lord. Everybody is welcome. Only a child of God can come to the presence of God. If you are a child of God, come to His presence. At the count of 3, open your mouth and go to the presence of your Father. 1, 2, 3. Please come. Welcome to the presence of your Father. Pakiyakap mo nga mga kapatid ko. Wala kang lalagpasan, Panginoon. Akapin mo kami. Tanggalin mo lahat ng frustration. Lahat ng takot. Tanggalin mo lahat ng pagkabalisa. Tanggalin mo lahat ng kadiliman sa buhay namin. Welcome to the presence of your Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Jesus! 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 Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng uwiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal at papuri. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Isisigaw ang naisin ng pusong ito. Kasama ng umiting nararapat sa iyo. At hindi magbabago ang pagmamahal at papuring alay ko. Hallelujah! Inalay mo ang buhay mo sa tulad ko. Ialintana ang sakit, matubos mo lang ako. Inalay mo ang buhay mo sa tulad ko. Ialintana ang sakit, matubos mo lang ako. Inalay mo ang buhay mo sa tulad ko. Ialintana ang sakit, matubos mo lang ako. Kaya't ako'y magpupuri sa'yo. Welcome to the presence of God. Sisigaw
Close your eyes. Have fellowship with your Father. Let the Holy Spirit flow upon your life right now. Move, Holy Spirit. Welcome to the presence of your Father. Glorify your name. We bless your name. We bless your name. We glorify your name. We bless your name. We honor you, Lord. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, we thank you. Thank you for your presence. It is your presence that makes the difference, Father God. Honor you. We thank you. We bring back all the glory to your name. In Jesus' name. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga tatlong tao, at sabihin mo, ganito ako inakap ni Lord. Come on. Announcement po mga kapatid. Okay po, sa November 12, hindi na po tayo dito mga kapatid, kaya doon na po tayo sa bagong venue po natin. I-announce po yan later. Ang pinakahuli po nating service dito ay first week po ng November. Okay po. And bibigyan ko po kayo ng opportunity para makibahagi po sa pagpapaganda ng beautification ng bagong worship hall po natin. Ito po, mga kapatid. Ay, mali. Yan. Kung ano po kaya po ninyo, pero please, pinamamanhi ko po sa inyo ay makibahagi po ang lahat. For example po, tulad ng tiles. Ang tiles po ay 195 pieces yan. Tapos hindi ko kaya 195. Kaya nga po pagtutulong-tulungan po natin. Kung ano lang po kaya ninyo. Pero wag ho kayong hindi makikibahagi. Please po, para pagpunta po ninyo, masabi mo nyo man lang, thank you Lord, kasali ako dito. Amen? Kung kaya nyo 5 tiles, 195 po yan. 5, isa, bahala po kayo kung ano po trip ninyo. Okay po? Kailangan po natin ng semento, sand, plywood, 18 pieces. Okay po? 500 pieces po yan. I'm sorry. Plywood po ay 18 pieces, 9,000 po ang halaga niyan. Kasi po, 500 po ang isa. Apo. Bowl, toilet bowl, 2 pieces, CR, 2 piraso. Dahil maglalagay po tayo ng lalaki-babae na CR. Okay po? Kasi nagrereklamo mga babae sa atin, mga kalalakihan. Okay, so iba ang CR ng babae, iba ang CR ng lalaki. Okay po. Tapos may scheme ko. Pero wag na po kayong hahanap ng malaking CR na po. Yung kasya lang po kayo. We will make it sure na maayos, malinis, at pwede kayo matulog sa loob ng CR. Pag flush po ninyo, lulubog po yun, tapos meron pong kaping lalabas.
Matik yun. Sinats, hindi ko lang alam kung kakasya ka doon. Kailangan tayo ng skim coat, kailangan tayo ng insulation, tsaka trapal. Ano po? So, mga kapatid, kahit ano lang, kahit magkano lang, nasa puso po ninyo, please, fight for this and be a part of this. Okay po? Every Tuesday, meron po tayong cutting curses prayer. Bakit po? Say the word, bakit? Kasi po every Tuesday, ang witchcraft malakas po dyan every Tuesday. Kaya Tuesday tayo magbabantay sa kanila, umaga. Yung manual po ninyo, paki-request po kay Apostle Chris, magpapaserox po kami ng manual po ninyo ng cutting curses. Baka wala pa kayong AKP, lapit lang po kayo sa... Kanino? Ayan, mamaya magpapaserox kami. Ito, importante po to, cutting curses. Sabay-sabay po tayo, morning yan. No? Ang araw ng last ay Friday. Kaya ingat po sa Friday kasi dyan lang po. Kaya meron pong TGIS. No? TGIS, it's Friday. No? Kasi Friday, bubble gang, bakit nasa gabi ng Friday? Oh, marami dyan mga Friday, marami nagaganap na last full works pag Friday. Ano po? Gain mamaya po, session 6 na po tayo. Praise God, ha? Praise God. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Apostle, hindi ako nakakuha ng 2 tsaka 4. Hahanap kayo ng Gale, ng church sa buong Valenzuela na merong 2 tsaka merong 4. Hindi dito gaganapin. No? Bilang palo sa inyo. Amen? Ganun lang yun. May consequences ang lahat. So hanap kayo. Dahil sa November, meron pong evaluation, hindi ka makakapag-apply kapag hindi ka tapos ng Gale. Okay po. 50 pesos lang po yan, tsaka ballpen, no? Para makapag-renew ka. Please, punta po tayo. Mamaya po yan. At meron na po tayong SOD. Magpa-register po kayo kay Apostle Chris. Mga kapatid, tingin. Para hindi na po kami tatawagin pag may demon possess. Matuto ka mag-flow sa spiritual warfare. Kasi ang demonya pinapasok ang bahay mo. Sa bahay ni Adrian eh. Oh, di ba? Tinuturuan namin siya unti-unti doon kasi sa bahay niya. No? Malakas doon eh kasi doon siya galing eh. Kaya nagkukuta kayo, kaya kailangan matuto kayo magpalayas. Hindi ng asawa, ng masamang demonyo. Okay po? Turuan po namin kayo. Ako po, ito po, libre po yan, libre. Okay po? Ako po magtuturo niyan, personal ako po. Open na po tayo sa Batch Deuteronomy. Palakpakan natin si Lord sa ating pong live class. Batch Deuteronomy. Kay Apostle Chris Ulian, accepting student for registration. Okay po. Kasi online, home visitation, pa-home visit na po kayo. Kung kinakailangan nyo maglagay ng Bible study, mas maganda. No? Maglagay tayo ng sanctuary doon, ng presence of God sa lugar po ninyo. Kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa inyo at ng buo ninyong pamilya. Okay? Please pray for our worship hall. Huddle po tayo after this. Tayo po lahat tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. And then lunch fellowship. Meron pa po tayong 20 minutes para mag-huddle. Okay? Praise God. Tayo po at ihanda po natin ating pong ipagkakalob sa Panginoon. Kunin niyo po yung inyong mga... Ba't may sobre dito? May sobre dito. Kanino to? 022, 028, 032. Kunin po after worship service. Okay po. Kunin po sa office. Wag ko kayong uuwi na wala nito. Mga kapatid, tingin. Tingin. Wag niyo na pong ipag-pray dahil matagal na tayo, matanda na tayo eh. Wag niyo na po ipag-pray, pagpalain kayo. Talaga pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Ang ipag-pray ninyo, maging katiwala po tayo. Maging katiwa-tiwala po tayo. Meron po diyang tithes. Tingin mga kapatid, ang hinihiling ko po sa inyo, magpakatiwa-tiwa, maging tapat po tayo. Amen? Maging tapat po tayo. Kasi mag-iipon po tayo ng pera for 5 years. Nasabi ko na po na 5 years po tayo dun sa lugar. Palagay ko makakaipon po tayo. 2,000 lang yung upa ron eh. Amen?
Magti-trim down tayo ng mga ano natin, gastos natin at mag-iipon po tayo for 5 years. Maganda yung ginawa ni Rosel. Oh. Si Rosel, hindi ko tinuruan ito. Hindi ako nagturo nito. Grabe, ho. Pag nakakapunta ka sa realm ni Lord, marami kang maiisip, eh, no? Wisdom, eh. Itong tithes na to, ito po, i-establish dito ang pagiging tapat mo. Hindi ka mag-go-grow pag hindi ka tapat. Amen? At hindi ka magdedesisyon ng tithes mo. Naalala ko si Adjan noon, sabi sa kanya, Apostle, ito 1 milyon. Sabi ng membro, ito po 1 milyon. Tithes ko po. Kaya alam mo, may nakaipit po dyan, Apostle. Ano yung nakaipit dyan? Kung saan nyo gagastusin yung pera ko. Hindi mo na pera yun. Amen? Pera ni Lord yun. Bahala na si Lord doon. Ang anointing namin mga apostle, maglagay. Yun ang anointing namin kung saan ilalagay yan. Amen? Be faithful. Dito po, generosity. Kung nakapagtatides ka na, nakapagbibigay ka pa, umaapaw ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Yan ang sukatan po niyan. Kasi ito, hindi ikaw magbibigay nito, ibabalik mo lang kay Lord. Tapos ito po, offering po tayo kay Lord. Tayong lahat tayo umuko, tayo manalangin. Lika, Otep, total, ikaw naman ay naglagay na niyan. Ikaw na rin ang mananalangin. Tayo pong lahat tayo umuko, manalangin po tayo sa ating pong pagbibigay. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ako'y makapagbibigay. Dalangin po namin ang binhi na ito. Paramihin mo kalusugan, karir, trabaho, buhay ko, pamilya. Dalangin ko ang biyaya mo sa akin. Marami pong salamat. Pagpalain mo ang mga kapatid na magkakaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Galing ni Otep. Na-bless ako doon, ah. Oh, lalaya sa espiritu ang kahirapan yan. Sa mga kapatid natin na sa online, God bless you mga kapatid. Ating itaas ang ating mga kamay sa pagtatapos. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Panginoon, dalangin namin ng kapayapaan sa lugar po ng Gaza Strip. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang walang pag-ibig ng mga kapayapaan ng Panginoong Hesus at laging pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumayin niyo lahat. Ingatan kayo sa inyong pag-aaral, trabaho, negosyo, love life, pamilya. In Jesus' name, sa iyo lahat ang puri. Sa pangalan ng Jesus, tayo lahat ay magsabi ng God bless you!